Naniniwala ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na may kumukumpas sa mag-asawang contractors na sina Pacifico Curly Diskaya at Sara Diskaya, dahilan kung bakit umano hindi buo at pabago-bago ang kanilang pahayag kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez, magkaiba ang testimonya ng Diskaya sa Senado at sa Kamara. Lunes, ABC ang kanta sa Senado. Pagdating ng Martes, XYZ na ang kanta sa Kamara. Kaya mukhang may motibo itong Diskaya. Ito ba'y dapat paniwalaan? Ito ba'y dapat pakinggan? Ani Barbers. Dinagdag pa niya na mismong ilang kongresista kabilang si Quezon City Representative Mari Vico Pilar ay kinumpronta si Curly Diskaya sa Kamara matapos itong pangalanan ng ilang mamabata sa Senado subalit natameme umano ang kontratista. Bukod dito, pinagdudahan din ni Barbers na tanging taong 2022 lamang ang sakop ng affidavit ng Diskaya gayong nagsimula nang mano sila mangontrata noong pang 2016 to 2017. Mula sa datos na inilantad ni Batangas Representative Jervil G. Luistro, dito umano nagsimulang lumaki ng husto ang yaman ng mag-asawa. Bakit hindi niya isinama yon? Lalong tumitibay ang ebidensya na may kumukumpas sa kanila. Para sa akin, may ibang motibo. Mukhang may pinagtatakpan, dagdag ni Barbers. Samantala, pinagtawanan din ng kongresista ang aligasyon ni Senator Rodante Marcoleta na isang miyembro ng Kamara ang nagdikta kay Curly Diskaya para idamay ang ilang senador sa flood control scam. Hindi naman siguro, sino naman na magko-coach sa kanya, di ba? Noong hearing nga nung Lunes, nagbanggit siya ng mga congressmen na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Hindi naman namin sinabi na may nag-coach, ani Barbers. Giit pa niya, hindi niya direktang sinasabi na politiko ang nasa likod ng kumukumpas, ngunit naninindigan siyang hindi totoo ang mga pahayag ng mga Diskaya. Samantala, kinumpirma ng House Infra Committee na umalis na sa protective custody ng Kamara si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer JP Mendoza noong Biyernes. Upon his own request, Mr. JP Mendoza has left the protective custody of the House of Representatives on 12 September 2025. He expressed his wish to be with his family at this time. Ani Infra Committee Lead Chairman Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Si Mendoza na kabilang sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys ay humingi ng proteksyon matapos makatanggap ng banta mula sa isang umano'y hitman bago ito humarap sa investigasyon sa Kamara. Engineer Mendoza, something to say? What do you want to say? Engineer Mendoza, please. Thank you, Your Honor. Regarding nga pala doon sa nabanggit ko kanina doon sa security na ina-ask ko sana, Mr. Chair. Kasi bago ako magsalita, last September 1, may nag-message na sa akin sa Viber. Ang naka-name sa Viber, Hitman. Tapos ngayon, bago ako magsalita, tumatawag na naman siya.